Araw ng linggo, walang masyadong tao sa bahay. Wala ang among babae na ina na Steve. Si Minda naman ay nasa palengke. Ang naiwan lang sa mansyon ay si Yana at si Sir Steve. Suot ni Yana ang pinakabago niyang duster. May pa-curl pa siya sa bangs gamit ang roller habang nagwawali sa hallway. At syempre, tuwing may naririnig siyang yapak, ay inaayos niya ang posture niya. Kunwari, demure. Yana? Boses ni Steve galing sa may hagdan. Napalingon si Yana at napakapit sa broomstick dahil sa kaba. Yes po, sir. Wala si Minda? Nasa palengke po. Ako lang po naiwan at saka kayo. Sabay kagat sa labi ni Yana. Lumapit si Steve, naka-white shirt at shorts, parang bagong ligo. Amoy body wash. Wala kang ginagawa? Tanong ni Steve, casual lamang ang boses. Maglilinis lang po sana ako ng banyo pero pwede ko pong i-cancel para sa inyo. Sabay kindat ni Yana sa sarili habang nakatalikod si Sir. Ngumiti si Steve. Coffee? Nagpanting ang tenga ni Yana. Diyos ko, ito na ba yun? Gusto niyo po ako magtimpla, sir? Gusto kong sabayan mo ko. Hindi ko pa naman nakaka-coffee body si Yana. Sabay ngiti ni Steve. Parang may fireworks sa background ng utak ni Yana. Oh my God! Hindi lang ako kasambahay. Coffee body na ako. Naupo silang dalawa sa garden set. Dala ni Yana ang dalawang mug, isa kay Steve, isa sa kanya. Yung mug niya may nakasulat na woke up sexy as always. Napansin nito ni Steve. Bold choice ng mug galing po yan kay Minda pero accurate naman, di po ba? Sabay her flip ni Yana kahit mahangin at naipit ang buhok sa leeg niya. Tumawa si Steve. Oo nga, confident ka. I like that. Hindi lang confident, sir. Loyal pa. Promise. Talaga? Taas kilay ni Steve. Loyal? Kanino? Depende po kung sino worthy. Yung tipong matipuno, mabango, may six-pack abs. Siguro, baka siya na. Itinagilid ni Steve ang ulo. Parang may kakilala ako. Aba, coincidence lang po siguro, sir. Sabay higop ni Yana ng kape. Tahimik silang dalawa sandali. Tapos bigla, bumagsak ang isang mangga mula sa puno sa likod. Natawa si Steve. Pati mangga kinikilig sa'yo. Nakaka-pressure naman po. Baka mamaya pati yung saging sa harap ng bahay malaglag din kapag gumiti ako. Tawa ni Yana. Napailing si Steve. So, Yana, may boyfriend ka na ba? Nahulog ang kape ni Yana sa lamesa dahil sa gulat. Ay sorry, hindi ko po sinasadya. Biglang mainit po yung tanong niyo eh. At natatarantang pinunasan ni Yana ang mesa habang namumula. Puisit, bakit ba kasi bigla na lang nagtanong si Sir? Jajuwain niya ba ako kapag nalaman niyang wala? O baka aasawahin? Tinitigan siya ni Steve. So, wala? Wala po, crush lang pero hopeless. Steve leaned closer. Hopeless? Baka hindi lang aware yung crush mo na crush mo siya. Baka po kasi gwapo yung crush ko. Takot po akong mapagkamalang, filingera. Paano kung sabihin ng crush mo na hindi siya magagalit kung filingera ka? Natahimik si Yana. Tumingin si Yana kay Steve at nakita niya ang ngiti nito. Sir, hindi po ba kayo naiilang sa mga banat ko? Nangingiting tanong ni Yana, kunwari inosente. Nope, sagot ni Steve. Actually, inaabangan ko nga araw-araw. Po? Gustong-gusto ko nga kapag binabati mo ako sa umaga, tanghali, bagis sa gabi o kaya bago ako matulog. Idagdag pa na sinasabihan mo ko na, ang gwapo niyo po today, sir. Tawang-tawa si Yana kahit namumula mga pisngi. Naaalala niyo po yun? Aba, oo naman. Kaya ngayon, parang gusto ko tuloy mag-good morning din sa'yo araw-araw. Ngumiti si Yana. Good morning po, sir. Ngumiti rin si Steve. Good morning, Yana. Malambing na bulong ni Steve. At doon, kinilig si Yana na hindi alam kung ano ang gagawin. Diyos ko, Lord, sign na ba ito para mas lalo kong mahalin si Sir? Sir, seryoso po kayo? Tanong ni Yana. About what? Na gusto niyo mag-good morning sa akin araw-araw. Tumango si Steve. Oo, pero depende.
Depende po san. Kung papayag ka maging reason ko para gumising na maaga. Mas lalong namula si Yana. Sumisigaw na siya sa utak niya. Pero sa labas, kalmado siya. Kalmado kunwari. Sir, baka mahulog kayo sa akin yan ah. Ngumisi si Steve. Bakit hindi? Ay, si Sir pa-fall. Baka magpaanak ako bigla. Sabi na naman ni Yana sa isipan. Simula na mag-coffee bonding si Yana at Steve, parang hindi na makalakad ng maayos si Yana. Literal. Natapilok siya sa sala kahapon kasi napatitig na naman siya sa dimples ni Steve habang nag-a-adjust ito ng wristwatch. At ngayong araw ng Sabado, naglagay si Yana ng highlighter sa collarbone. Nagpapaganda na naman. Suot ni Yana ang pinakapaborito niyang fitted na duster. Ang goal ay mapansin kaya magpapapansin ako. Habang nagpuputol si Yana ng kangkong sa lababo, dumaan si Steve bagong ligo. Basang-basa pa ang buhok. Morning, Yana. Bati ni Steve. Good morning po, sir. Bagong ligo? Amoy shower thoughts? Sabay kagat sa labi ni Yana. Napatawa si Steve. Shower thoughts talaga? Opo. Kasi po mukhang madami kayong iniisip habang naliligo. Gaya ng kung paano niyo po ako liligawan. Char. Sabay tawa ni Yana habang inaayos ang kanyang bangs. Ngumisi lang si Steve. Gusto mo ng juice? Tanong ni Steve. Juice ko po? O juice mo? Sagot ni Yana sabay kindat. Natawa si Steve. Umiling habang napapakamot sa batok. Ikaw talaga. Napapasaya mo ako. Thank you po. Galing po yan sa puso. Kasi kapag hindi mo kayang aminin na gusto mong isang tao, landi na lang ang way para iparamdam yun. Effective. Sagot ni Steve. Very effective. Diyos ko, kilig na naman ang tumbong ko. Sabi ni Yana sa kanyang isipan. Sir, anong feeling ng gwapo? Kasi parang hindi kayo tao eh. Hindi naman. Ay, alam ko na. Sabay taas ng daliri si Yana. Pwede ba akong mag-apply? Mag-apply? Saan? Sa buhay mo. Pwede akong maging kasambahay dyan. Ako ang bahala sa feelings mo. Tagalinis, tagalaba, tagalambing, lahat. Wow, full service. May pakapi pa. At minsan, meron ding kiss kung payag ka. Napatingin si Steve. Tinitigan si Yana at lumapit. As in lumapit. Nakatapat sila sa isa't isa. Si Yana, hawak pa rin ang kangkong. Si Steve, nakatitig sa mata ni Yana na may bahid ng amusement. Yana, sabi ni Steve sa malambing na boses. Sigurado ka ba dyan? Sir, sagot ni Yana. Gumising ako ng 4 a.m. para lang magayos dahil gusto kong maganda ako sa mga paningin niyo. Tumawa si Steve. Alam mo bang wala pa akong na-meet na kasambahay na ganyang katapang? Kasi po, pag hindi ako umarangkada, baka magsisi pa ako. At hindi ako papayag no, gusto ko yung tipo ng love na pinaglaban kahit sinabihan akong mahirap, wala akong karapatan o kasambahay lang ako. Tumigil si Steve, napatitig ulit kay Yana. Baka mahulog ako sa iyo niyan. Mahinang bulong ni Steve at doon tuluyang nabaliw si Yana. Ngumiti si Yana, yumuko ng konti sabay bulong. Di saluhin mo na lang ako sir, magaan naman ako. Tumingin ulit si Steve, ngumisi at dahan-dahang lumapit pa. Next time nalandiin mo ulit ako Yana, make sure ready ako. Tumingala si Yana. Paano kung gusto kong gulatin ka? Too late, sabi ni Steve. Nagugulat na ako araw-araw. Sabay talikod ni Steve para mapakagat sa labi si Yana para magdugo ang labi niya dahil sa sobrang kilig na nararamdaman. Lumipas sa mga araw, patuloy pa rin ang kalandian na ginagawa ni Yana pero may pagkakataon na nagsiselos siya ng tahimik dahil may kausap na naman na babae si Steve sa phone. Lunes ng umaga, kasama ni Yana si Menda. Yana, bilis! Lumabas ka nga sandali dito sa kusina. Tawag ni Minda habang nakasilip sa kortina ng bintana sa likod bahay. Bakit? Tanong ni Yana habang bitbit ang tray ng pinggan. Naglilinis pa ako ng dining. Si Sir O. Sabay turo ni Minda palabas ng bintana. May kausap na namang babae, may pahawak-hawak pa sa tiyan niya habang tumatawa. Napahinto si Yana.
Dahan-dahan lumapit sa tabi ni Minda at sumilip din. Nasa porch si Steve. Naka-hoodie, hawak ang cellphone sa kanyang kamay at nakatayo sa ilalim ng morning sun habang kausap ang kung sino. Malakas ang tawanan. Tumagilid pa si Steve at napahawak sa bewang. Parang kinikilig. Ang cute! Bulong ni Minda. Tapos tumingin kay Yana. Ang sweet no? Tahimik si Yana, hindi siya kumibo. Pero ang tray sa kamay niya, humigpit ang hawak. Kung pwede lang niyang itapon yon sa bintana at tamaan yung kausap ni Steve, ginawa na niya. Pero hindi, wala siyang karapatan. Ano, wala ka na naman sa mood magsalita? Asar ni Minda. Yana, honest question lang hindi ka ba nagsiselos? Ha? Sabay pilit ang ngiti ni Yana. Bakit ako magsiselos? Alam ko yung ngiting yan yung ngiti ng taong gusto ng ibalibag ang cellphone ni Sir pero nagpapakamartir. So, selos ng walang karapatan. Umupo si Yana sa bangko. Hindi naman sa selos. Siguro, tanong lang kasi may kausap na siya palagi. Ibig sabihin ba doon, wala na akong chance? Ay, ewan ko sa'yo. Bakit ba kasi hindi mo pa tinanong si Sir kung may jowa siya? Kung ganyan ka na tumitig, parang ready ka na magkaanak sa kanya Ang hirap kaya. Sabay bitaw ng mahinang buntong hininga si Yana. Baka sabihin niya, aba ang kapal ng mukha nito, kasambahay lang, naliligaw. Totoo naman Sabay lagok ng kape si Minda. Wala kang karapatan, pero may feelings ka. Napatingin si Yana sa kaibigan. Alam mo bang mas masakit pakinggan yung wala kang karapatan kaysa sa may mahal na siyang iba? Kasi totoo naman, wala kang karapatang magselos. Pero heto ka, parang gusto mo nang sunggaban yung cellphone ni Sir at sumigaw ng, ako na lang. Ayoko na nga. Tumayo si Yana at nagsimulang magwalis. Pero kahit sa pagwalis ni Yana, inis na inis pa rin siya. Napatingin ulit si Menda sa bintana. Aba, mukhang matagal pa yun. Nakangiti pa si Sir at parang kinikilig pa sa kausap niya. Bulong ni Minda habang pinapanood si Steve. Sino kaya yun? Palagi na lang may kausap. Mahinang tanong ni Yana. Baka naman girlfriend niya yun. Baka soon to be fiancé. Baka nga may kasal na next month Sorry, advance lang ako mag-iisip. Minda! Totoo naman Tapos ikaw dito, nagpipiga ng trapo habang pinipigati ng puso mo dahil sa sakit. Tahimik si Yana. Pinilit niyang ngumiti. Pero halatang nasasaktan sa loob. Pumunta si Yana sa may lababo, kunwaring naguhugas, pero halos wala naman tubig. Napalingon si Yana nang marinig ang pagbukas ng pinto. Si Steve ang pumasok. Hawak pa rin ang phone pero ibinulsa na. Nakangiti ito. Good morning. Bati ni Steve. Good morning po, sir. Sabay na bati nila ni Minda pero may kaibahan. Si Minda masigla, si Yana may halong lungkot. Yana. Tawag ni Steve. May extra bang brewed coffee? Meron po. Timplahan ko po kayo. Naglakad si Yana patungo sa coffee station pero ramdam ni Minda ang pagbabago ng kilos ni Yana. Hindi na lively. Hindi na mapagbirong Yana. Okay ka lang ba? Tanong ni Minda sa mahinang boses habang nakasunod sa likod ni Yana. Okay lang. Sanay na. Sanay saan? Nang makita siya masaya pero hindi ako yung dahilan. Yana? Okay lang. Sabi mo nga, wala akong karapatan. Nagpakawala si Yana ng pilit ng ngiti habang inaabot ang mug at nagsasali ng kape. Tapos dumating si Steve. Lumapit at tumayo sa tabi ni Yana. Thanks, Yana. Sabay abot ng kape ni Steve. Ikaw talaga, best barista sa bahay na to. Ngumiti si Yana ng bahagya. Salamat po. May gusto ka pa bang gawin mamaya? Tanong ni Steve. Wala akong masyadong schedule. Baka gusto mong manood ng... Sir! Sabat ni Minda. Busy po si Yana mamaya. Nasasaktan kasi sa feelings niya kaya maglalaba yan. Napatingin si Yana kay Minda. Sabay kurot sa tagiliran ni Yana kay Minda. Ha? Feelings? Tanong ni Steve naguguluhan. Naku sir, wag na po nating pag-usapan. Sensitive topic po. Sagot ni Minda sabay irap kay Yana. Baka pwede akong tumulong. Biro ni Steve. Ngumiti ulit si Yana. Okay lang po sir, sanay na po ako mag-isa.
Patuloy ang mga araw na palagi may kausap si Steve kaya mas lalong nasasaktan si Yana. Hanggang sa isang gabing malamig at tahimik, nagbago ang lahat. Nasa sala si Steve, tahimik na nanonood ng movie habang nakaupo sa sofa. Isang basong inumin sa kamay. Si Yana naman, nasa kusina. Kunwaring abala sa paghuhugas ng pinggan pero hindi mapakali. Titig na titig sa isang maliit na botelyang itinago niya sa apron pocket. Pampainit yun ang katawan na binili ni Yana. Yana! Tawag ni Steve. Meron pa bang iced tea? Oo po sir, timplahan ko po kayo. Sagot ni Yana, pilitang ngitik kahit ang nginginig ang kamay. Habang naghahalo ng inumin, dahan-dahang idinagdag ni Yana ang ilang patak mula sa botelya. Tinignan ni Yana ang sariling kamay na bahagyang nanginginig. Ano ba to, Yana? Bulong ni Yana sa sarili. Bakit mo ito ginagawa? Ganyan ka na ba kadesperada para mahalin ka? Pero pinili ni Yana na ituloy. Dinala ni Yana ang baso kay Steve. Ito na po. Salamat. Sabay ngiti ni Steve. Umupo si Yana sa sahig, sa tapat ng sofa. Tahimik na pinapanood ang palabas sa TV kahit wala siya naiintindihan. Ilang minuto ang lumipas, napansin ni Yana na nagbagong itsura ni Steve. Medyo namula, parang naiinitan. Yana. Tawag ni Steve, medyo paos ang boses. Parang mainit yung katawan ko. Baka po pagod lang kayo, sir. Sagot ni Yana, kunwaring inosente. Pero sa loob-loob ni Yana, kabado na siya. Tumabi si Steve kay Yana. Malapit, masyadong malapit. Yana. Ang sumunod na nangyari ay malabo sa alaala ni Yana. Parang nag-blur ang paligid. Ang tanging alam ni Yana ay sinagot niya ang mapupusok na halik ni Steve sa kanya. At hinayaan ni Yana na halikan ni Steve ang buong katawan niya hanggang sa tuluyan ang may nangyari sa kanilang dalawa. At kinabukasan, tahimik ang bahay. Tulog pa si Minda. Tulog pa si Steve sa kwarto. Nakatayo si Yana sa harap ng drawer ng amo. Hawak ang wallet na Steve. Nanginginig ang mga kamay ni Yana. Nandoon ang credit card, ilang libong piso. Kung aalis siya, kailangan niya ng pera. Tumingin si Yana sa kama. Si Steve nakatalikod. Mahimbing pa rin sa pagkakatulog. Pumatak ang luha ni Yana. Mabilis, sunod-sunod. Hindi niya alam kung anong tumulo muna. Luha ba o konsensya? Kinuha ni Yana ang card. Kinuha rin ang cash. Isinuksok sa bulsa ng jacket. Isinabit ang bag sa balikat. Sorry po, sir. Parehas naman tayong nakinabang at nasarapan kaya bayad mo na rin ito sa akin. Dahan-dahang lumabas si Yana ng silid. Tahimik. Parang magnanakaw. Alam niyang hindi lang pera ang ninakaw niya. Ninakaw niya rin ang tiwala, ang respeto at isang bagay na hindi na kayang ibalik. Ang dignidad niya sa sarili. Walang paalam si Yana sa kahit na kanino, umalis siya nang walang nakakaalam. Ilan linggo ang lumipas, nakokonsensya pa rin si Yana sa kanyang ginawa pero wala na siyang magagawa kasi nangyari na. At isa pa, hindi naman siya pinahanap na Steve kaya thankful lalo si Yana. Linggo ng umaga, nasa maliit na apartment si Yana sa Pasig, isang kwartong inuupahan ng pader ay manipis. At ang bintana ay may kortinang kupas. Walang katao-tao sa paligid, kundi siya at ang kanyang matalik na kaibigan, si Juday, isang baklang palaban pero may pusong mamon. Wala ng pamilya si Yana dahil maagang namayapa ang kanyang mga magulang at wala rin siyang kapatid dahil only child siya. Umiiyak ka na naman, Besh? Diyos ko naman, ilang araw ka nang ganyan. Kakain ka ba o iiyak lang ulit buong araw? Panimulang tanong ni Juday habang inaabot ng isang tasang kape. Nakaupo si Yana sa gilid ng kama. Yakap-yakap ang tuhod. Nakasuot lang ng lumang hoodie at sobrang lungkot ng tingin. Namumugto ang mga mata halatang kulang sa tulog. Bes, bulong ni Yana. Nag-test ako ulit. Tumigil si Juday. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ibinaba nito ang kape sa lamesita at mabilis na lumapit. Ano, Yana?
Bulong ni Juday habang nauupo sa tabi ni Yana. Positive na naman? Tahimik na tangulang ang naisagot ni Yana, kasabay ng muling pagbagsak ng mga luha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Day. Umiyak na si Yana ng tuluyan. Hindi na siya napigilan ni Juday. Mahigpit na yakap ang ibinigay ni Juday kay Yana. Bes, hinga lang. Hinga. Iiyak mo lang ha? Sige lang. Makalipas ang ilang minuto ng katahimikan, nagsalita si Juday. Gusto mo ba sabihin kay Steve? Dahan-dahang tanong ni Juday. Napapitlag si Yana. Hindi Juday. Hindi ko siya pwedeng lapitan. Tatay siya ng bata, may karapatan siya. Pero wala siyang alam. Halos pasigaw ang boses ni Yana. Wala siyang alam sa nangyari. Wala siyang alam na ako ang gumawa ng paraan. Ako nag-umpisa ng lahat. Na nilagyan kong inumin niya. Pero hindi mo siya pinilit, hindi ba? Umiling si Yana, bagamat nanginginig. Hindi, pero ako pa rin nagsimula. Ako may pakana. Ako ang nagbuhos ng gamot sa inumin niya. Ako ang gumawa ng lahat ng kalukuhang yun, Juday. At ngayon nagbunga nangyari sa amin. Paninindigan ko to, pero nakukonsensya pa rin ako. Ay, Bes, kahit pa may ginawa kang hindi tama, hindi ibig sabihin ikaw lang may kasalanan. Pareho kayo may kagagawa, nagtalik kayo parehas. Baka hindi niya ako mapatawad eh, at lalong-lalo na. Nilingon niya ng maliit na kahon sa ibabaw ng lamesa. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang anak namin. Anong ibig mo sabihin? Juday, wala akong maayos na buhay. Paano ko bubuhayin ang batang to? Paano ko siya bibigyan ng maayos na buhay? Nanahimik si Juday. Tumayo siya at naglakad palayo ng konti bago humarap muli kay Yana. Bes, makinig ka. Alam ko masama ang loob mo sa sarili mo at kahit anong desisyon ang piliin mo, nandito ako. Pero gusto ko lang malaman mo, may karapatan kang pumili. Huwag mo hayaang yung guilt ang magdesisyon para sa'yo. Pero paano kung malaman ni Steve? Baka ipamukha niya sa akin lahat na desperada ako. Di sabihin mo ang totoo. Hindi para magmakaawa ka ng kapatawaran, kundi para lumaya ka. Alam mo hindi ka mapalagay dahil hindi mo nasasabi ang totoo, di ba? Nagkatinginan silang dalawa. Nanginginig si Yana. Pero ramdam ni Juday ang pangingibabaw ng takot sa mata ng kaibigan. Wala na akong pamilya, Day. Wala na akong matatakbuhan. Mag-isa lang ako. Pabulong na sabi ni Yana. Napahawak si Juday sa balikat ni Yana. Anong wala? Ano ako, multo? Anong tawag mo sa akin, laman lupa? Napatawa ng kaunti si Yana kahit punong-puno ng luha ang kanyang pisngi. Baliw ka talaga. Ay, Beshi, matagal mo nang alam to. Ako ang nanay, tatay, kapatid, ex, future jowa, taga-masahe, taga-luto mo, lahat na. Kaya kahit saan ka magpunta, kahit kailan, hindi ka nag-iisa. Tandaan mo yan. Tumango si Yana at muli siya niyakap ni Juday. Pero, kailangan mo na talaga magdesisyon. Una, kung gusto mong panindigan niyang nasa tiyan mo. At pangalawa, kung kailan mo haharapin si Steve. Hindi ko kaya ngayon. Hindi pa. O siya sige, hindi kita pipilitin. Pero promise mo sa akin, best na hindi ka gagawa ng hindi maganda lalo na sa baby ha. Tumango si Yana at sobrang pasasalamat na may kaibigan siyang katulad ni Juday. Kinagabihan, tahimik sa loob ng kwarto. Si Yana, nakahiga pero gising. Hawak-hawak ang kanyang tiyan. Pasensya ka na ha? Bulong ni Yana. Pero mahal na agad kita, anak ko. Pumikit si Yana. Isang patak ng luha ang muling bumagsak sa kanyang pisngi. Sana, balang araw, mapatawad ako ni Steve. Ilan linggo makalipas, maaga nagising si Steve, hindi dahil sa lamig ng aircon o ingay ng paligid, kundi dahil sa pananabik at lungkot na matagal na niyang hindi binabanggit kahit kanino. Walang Yana sa bahay na nagpapangiti palagi kay Steve. Tahimik na bumaba ng hagdan si Steve. Diretso nagtungo sa kusina. Doon niya nadatnan si Minda, abala sa pagpuputol ng hotdog habang may suot na apron.
Aba, gising ka na, Sir Steve. Bati ni Minda, hindi man lang lumingon. Mukhang may iniisip ka na naman po bagong proyekto o si Yana ulit? Napahinto si Steve. Umupo siya sa mesa. Nagbuhos ng kape mula sa termos at gumiti ng pilit. Hindi mo talaga mapigilang manghula, no? Ani Steve, sabay higop ng kape. Hindi ako manghuhula, sir. Marunong lang ako magbasa ng body language. Lalo na kung yung katawan ay sabik makita ang maingay at maganda kong kaibigan. Bumaling si Minda at tinakipang mesa. Chinek ko na po ang CCTV. Wala pong magnanakaw. Siya na lang po ang nagnakaw nung puso nyo. Napangiti si Steve pero agad ding napalitan ng buntong hininga. Matagal mo na bang alam? Tanong ni Steve. Na in love ka sa kanya? Oo naman po no. Lalo na nung minsan nakatitig ka sa kanya habang naguhugas siya ng pinggan. Hindi lang yun. Tumigil si Steve. Alam ko nang buntis siya. Tahimik si Minda. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsilyo. Ha? Tumango si Steve. Nung umalis siya, pinasundan ko talaga siya. At syempre, ako naghihintay muna ng ilang linggo bago lumapit. Nararamdaman kong buntis na siya dahil pinutok ko sa loob niya lahat. Bakit hindi mo po tinanong? Halos pabulong ang tanong ni Minda. Kasi gusto kong siya magsabi. Kahit tinakasan niya ako ng gabing yun, siya pa rin ang nais ko. Hindi siya tumakas, sir. Natakot lang siya. Alam mo naman ng mga babae kapag nalilito. Alam ko. Ipinikit ni Steve ang mga mata at muling humigop ng kape. At ngayong alam ko na ang lahat, hindi na ako pwedeng manatili dito at maghintay. Napangiti si Minda. Sir, hindi ko alam kung tatawa ako o maiiyak sa level ng pag-iimbestiga mong yan. Dapat ikaw ang bida sa ang probinsyano. Ngumiti si Steve. Kung si Cardo nga, lumusong sa giyera para sa mahal niya, ako pa ba? Di sige. Tumalikod si Minda para ipagpatuloy ang paghiwa ng hotdog. Puntahan mo na at kung sakaling magkaayos kayo, pakisabi naman na wag na siyang umalis ulit. Ang hirap paghanap ng kasamang magaling magluto ng sinigang. Tumawa si Steve. Bibili na lang ako ng pressure cooker. Habang palis sa si Steve, tinawag ulit siya ni Minda. Sir Steve! Tandaan mo, kapag nakita mo siya, wag mo munang tanungin kung bakit siya umalis. Yakapin mo muna, baka yun lang ang hinihintay niya. Tumungo si Steve habang may ngiti sa labi. Samantala, sa apartment na tinutuluyan ni Yana, maulan ng hapon, payapa ang paligid. Nasa loob si Yana. Suot ang oversized hoodie ni Juday at nakatambay sa sahig, habang panay ang sip-sip sa powdered chocolate drink na hindi naman talaga niya gusto. Pero dahil libre, go lang. Bes, may delivery ka! Sigaw ni Juday mula sa labas. Wala ko in order Kunot noong sagot ni Yana at bumangon. Baka yung electric fan mo. Hindi girl, hindi box ang dumating. Lalaki. Ha? At bago pa makapagtanong ulit si Yana, bumukas ang pinto. Dahan-dahan at sa pagitan ng pinto at kortina, lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Si Steve, nakangiti, bit-bit ang payong. Medyo basa ang buhok pero mukhang fresh pa rin. Yo! Ani Steve, kumakaway pa. Namilog ang mga mata ni Yana. Steve! Hi love, kumusta nga ako? Halos malaglag ang bag ni Yana. Napatras siya. Naghanap agad ng kahit anong pampalo, hanger, walis, kutsara. Anong ginagawa mo dito? Namiss kita. Sabay lakad papasok ni Steve, parang sariling bahay. Hoy, hoy, hoy! Hindi to mansion mo Lumabas ka. Baka mabugbog ka ni Juday. Hindi na kailangan. Sabat ni Juday. Lumitaw sa likod at may dalang popcorn. Manunood na lang ako. Steve smiled at him. Salamat sa pag-ampun sa mahal ko, Juday. Basta, wag mo nang pakawalan ng beshi kong pabebe, ha? Natatawang sabi ni Juday. Steve! Balik ni Yana. Bakit ka nandito? Paano mo ako nahanap? Dahil kay Juday. Sabay turo ni Steve kay Juday. Napanganga si Yana. Bes! Ano? Sorry na. May points ako sa heaven kapag pinagtagpo kong isang future daddy at preggy mommy, diba? Tumawa si Steve, lumapit pa. Yana, teka lang. Huwag ka muna mambato. Gusto ko lang sabihin na
Alam ko na ang lahat. Anong lahat? Alam mo na, buntis ako? Eh di wow, detective pala to. Hindi lang yun. Alam ko rin, kinuha mo yung credit card ko. Biglang natameme si Yana, pati popcorn ni Juday natigil sa pagbagsak sa bibig. Chill, hindi ako galit, okay? Ha? Sinadya kong iwan yun sa drawer. Sinadya ko ring ilagay ang pin code sa sticky note. Bakit? Gulat na tanong ni Yana. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kayang takbuhan ng isang babae na alam kong hindi talaga kayang iwan ako na matagal. Natigilan si Yana. By the way, dagdag ni Steve. Hindi ko rin ininom yung iced tea na may pampainit. Alam ko may nilagay ka. Napakurap si Yana. Ano? Peke lang yung acting ko that night. Mainit lang talaga ang katawan ko kasi sinarado mo lahat ng bintana. Alam mo bang almost 2 hours akong pinagpapawisan habang umaacting? Best actor dapat ako sa FAMAS. Napamura si Yana sa inis. Steve! Gago ka ba? Pero hindi ko sinamantalang pagkakataon na. Wala akong ginawang hindi mo ginusto. Lahat ginusto natin. Pero gusto kong malaman mo, hindi ako lasing nung gabing yun. Gising ako. Alam kong ginagawa ko. Anong klaseng prank to? Hindi prank. Gusto ko lang. Maramdaman mo na kahit alam ko lahat ng kalokohan mo. Mahal pa rin kita. Napahinto si Yana. Hindi niya alam kung maiiyak o maiinis. May tanong lang ako. Seryosong sabi ni Yana. Ano yun? Tanong ni Steve, nakangiti pa rin. Pwede mo ba akong bigyan ng pera? Kailangan ng sustento ng anak mo. Natigilan si Steve. Nabitawan ng payong. Napahalakhak naman si Juday. Ha? Wait, hindi ba dapat emotional moment to? Yakapan, tagpo sa ulan, ganun. Wala akong pambili ng vitamins, tapos may ultrasound pa ako sa susunod na linggo. Ikaw ng tatay nito, kaya magsustento ka. Tumawa si Steve. Wow, hindi man lang romantic. Walang I missed you o thank you for coming. Ano ba Steve? Gutom ako, hindi mo pa ba naririnig tong baby mo? Sumasayaw na sa sigmura ako sa gutom. Ay, fine. Kinuha ni Steve ang wallet. Magkano bang kailangan mo? 10,000. For now. Hala, anong klaseng vitamins yan? May kasamang antidepressant at moisturizer. May milk tea na rin syempre para pampatibay ng loob. Ibinigay ni Steve ang pera na walang tanong. Tinanggap ni Yana at agad itong inipit sa loob ng hoodie niya. Thank you. Ani Yana. Kunot noo pero may kakaibang kislap sa mata. Tumitig si Steve. Ang ganda mo pa rin kahit ang sungit-sungit mo. Baka dahil buntis ako, sabi nila glowing. Hindi, dahil ikaw yan. Yung yaya na pinili kong mahalin kahit masungit, kuripot, tsaka medyo mandurugas. Napangiti si Yana, pilit, pero hindi niya maitago ang kilig. Lumapit si Steve, dahan-dahan. Pwede na ba kitang yakapin? Depende. Depende sa dala mong pagkain. Tumawa si Steve. Sige na nga. Bibilang kita ng fried chicken at tokneneng. Okay na ba yon? Pwede na. At saka kailangan mo kaming alagaan ni baby. Deal. Natawa si Yana at siya nang yumakap kay Steve na hinalikan si Yana sa noo. Ang sakit pala maging single kasi nakakainggit kapag may ganitong eksena. Nagtawanan lamang si Steve at Yana. 2 linggo na mula nang muling magsama sina Steve at Yana. Ngayon, nakalipat na sila sa kondo ni Steve. Malaki ang pasasalamat ni Steve kay Juday na sinabihan lang si Steve na alagaan si Yana. Lunes ng madaling araw. Maaliwalas ang kwarto. Malamig ang aircon at tahimik ang buong paligid. Maliban sa isang boses. Steve, gising! Nagmulat ng mata si Steve. Ha, may sunog ba? Wala. Pero gusto ko ng pansit canton at ice cream. Ngayon na. Yana, 3:00 ng umaga. Sarado lahat ng tindahan. At yung ice cream mo, hindi ba't meron pa sa ref? Napanguso si Yana, nagpapadyak sa inis. Hindi yun ang flavor na gusto ko. Mali yung binili mo kagabi, Steve. Ayoko ng cookies and cream. Gusto ko ng double Dutch. At dapat may cherry sa ibabaw. Napatakip ng mukha si Steve. Ay, Lord. Ito na ba ang test of love na sinasabi sa Bible? Steve! Sigaw ulit ni Yana, sabay bato ng unan sa mukha ni Steve.
Tumayo ka kung ayaw mong isumpa ka ng anak mo. Napaupo si Steve sa kama. Okay. Magpapalit na ako, pero promise mo Yana, ito na yung last midnight craving mo this week ah. Sumimangot si Yana habang hinihimas ang kanyang tiyan. Hindi ako may gusto ang anak mo. Pati siya marunong na mag-utos. Mana sa ama? Napalakak sa Steve at tinalikan ng tiya ni Yana bago sumunod sa nais ng kanyang mahal. Ganon ang kanilang routine araw-araw at tuwang-tuwa naman si Steve na alagaan si Yana kahit na madalas mainis si Yana at palaging gutom. Martes ng umaga, habang nagkakape si Steve, si Yana ay abalang-abala sa pagtingin sa salamin. Steve! Tawag ni Yana, seryoso ang tono. Yes, madam. May stretch mark na ba ako? Steve turned, nilapitan si Yana at kunot noon tumingin sa tiyan ni Yana. Wala pa naman, pero kung sakali mang meron, baka design lang yan ng bibi natin. Modern art, pwede nating ibenta paglabas niya. Hindi to nakakatawa. Sabay pout ni Yana. Pangit na ako. Steve laughed. Ang ganda-ganda kaya ng buntis ko. Hindi ka pangit, glowing ka. Literal, mukha kang may ilaw sa mukha. Tigilan mo nga ako. Pero totoo, kung ako lang ang obigayin mo, araw-araw kitang i-check up ng personal. At hindi lang puso ko ang titibok sa'yo, pati wallet ko. Yun naman pala bigay mo na yung card mo, bili lang ako ng maternity leggings. Teka, hindi ba kapon na bumili ka ng 3? Iba na naman yung gusto ng anak mo ngayon. Napahalakhak si Steve. Mahal ko tong batang to, pero ang lakas gumastos. Nung hapon, nag-grocery si Steve mag-isa dahil sumakit ang likod ni Yana. Habang nakapila sa cashier, tumawag si Yana. Babe? Yes, love? Bili ka ng pregnancy pillow, please. Yung malaki, yung parang yakap buong katawan. Okay, noted. Teka, ang haba ng pila. Mamaya na lang ako babalik sa Steve. Bibili na po agad. Sagot na Steve. Napailing na lamang dahil talo siya kapag si Yana na ang nag-utos. Lumipas ang ilang buwan, palaki na ng palaki ang tiyan ni Yana at madalas itong umiyak. At minsan sinasabayan pa ni Steve si Yana sa pag-iyak kasi naiiyak din siya kapag umiiyak si Yana kaya sabay na lang silang umiiyak. Umagang-umaga, mabilis ang bawat tibok ng puso ni Yana habang palihim siyang sumusulyap sa direksyon ni Steve. Mula pa sa kaninang tanghali, may kausap si Steve sa cellphone, panay pa ang tawa. Umangat ang kilay ni Yana habang pinagmamasdan si Steve na nakaupo sa couch. Nakangisi habang nagsusuklay ng buhok gamit ang mga daliri habang nakikipag-usap sa tawag. Pinandilata ni Yana si Steve pero hindi siya napansin. Grabe ka, ani Steve sa kausap. Sige na nga, bye muna, baka magalit pa yung isa dito. At tumawa si Steve. Agad na bumagsak ang puso ni Yana sa sahig. Napakagat si Yana sa kanyang labi at mabilis na tumalikod. Tumungo sa kusina kunwari para kumuha ng tubig. Pero sa totoo lang, naiiyak na siya. At talagang may babae na agad siya. Dahil ba hindi na ako maganda? Bulong ni Yana sa sarili habang kinukusot ang mga mata. Narinig ni Yana ang mga yabag ni Steve na papalapit. Bigla siyang umaktong busy sa pagbubukas ng ref. Hey, love. Tawag ni Steve. Hindi sumagot si Yana. Yana. Ulit na Steve. Lumapit pa at dahan-dahang sinara ang pinto ng ref. Galit ka ba? Bakit ako magagalit? Sarkastiko na sagot ni Yana. Wala naman akong karapatan, di ba? Napakunat noo si Steve. Karapatan sana. Tumahimik ka na lang, Steve. Iinom lang ako ng tubig. Inis na sabi ni Yana habang kinukuha ang baso. Ano bang problema, love? Malambing na tanong ni Steve at ngumiti pa. Wait, nagsiselos ka ba? Hindi. Pero naiyak si Yana sa sariling sigaw. Hindi ka nagsiselos? Ani Steve, palapit ng palapit. Bakit umiiyak ka? Bakit ka ba nakikipag-usap sa babae? Araw-araw palihim pa. Hinampas ni Yana sa braso si Steve pero mahina lang. Wala kang pakialam kung buntis ako tapos ganyan ka pa. Uy. Hinawakan ni Steve ang magkabilang balikat ni Yana at pinunasan ng luha ni Yana gamit ang hinlalaki. Hindi ka ba natatawa sa sarili mo? Gusto mo ba talaga hampasin kita ng baso ngayon? Mariing tanong ni Yana, nanginginig ang boses. Steve chuckled. Grabe ka talaga, love. Kapatid ko yung kausap ko. Napahinto si Yana. Ano?
Tanong ni Yana, hindi makapaniwala. Ngumiti si Steve. Kapatid ko, si Ate Nina, yung pinagdududahan mo noon pa man, nung kasambay pa kita. Pero... Nanginginig ang labi ni Yana, muling napaluha. Iyan lang din ang tawa mo. Natural lang yun, ganun talaga kami mag-usap, palabirong magkapatid. Inilapit ni Steve ang mukha niya kay Yana. Hindi ako tanga para ipagpalit ka. Tanga ka naman talaga eh. Bulong ni Yana, nangingiti na rin sa hiya. Hala, umaamin. Tawa ni Steve. Kinikilig pa rin kahit umiiyak. Ang cute. Tumigil ka nga. Hindi na natapos ni Yana ang sasabihin niya dahil inakbayan na siya ni Steve at hinila pa upo sa dining chair. Sige, upo tayo. Dito na rin tayo mag-usap ng seryoso. Ani Steve, nakakunot na ang noon niya at hindi na ngumiti. Yana. Tumingin si Yana kay Steve. Kumabog ang dibdib niya. Ibang tono ng boses ni Steve. Alam kong hindi ito yung normal na sitwasyon. At oo, aaminin ko. Nung una, trip-trip lang. Yung tipong tignan natin kung gaano ko katagal titiisin ng babaeng to kahit nung nasa bahay ka pa. Gusto rin kitang subukan pero alam kong totoo na lahat sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Sabay tulak ni Yana sa balikat ni Steve. Ngumiti si Steve pero agad ding bumalik sa seryoso. Pero nung gabi nag-away tayo, nung umiyak ka habang sinusubukang itago sa akin, doon ako natakot. Doon ko naramdaman na, shit, totoo na pala to, na magiging pamilya na tayo. Tahimik si Yana, dahan-dahan siya nagkuyom ng palad. Yana, seryoso ko, pananagutan kita. Hindi dahil sa buntis ka. Well, partly dahil doon, oo, pero higit sa lahat kasi matagal na kitang pinapantasya. Anong klaseng salita yan? Ang bastos pakinggan, ang pangit. Singhal ni Yana, namumula ang pisngi. Teka, mali pala ang choice of word ko. Natawa si Steve. I mean, matagal na ako may gusto sa'yo. Simula pa lang, pero hindi ko alam paano i-handle yon. Kasi feeling ko, hindi mo ako seseryosohin. Excuse me, mukha ba akong playgirl? Tumawa si Steve. Joke lang, pero seryoso Yana. Sa lahat ng kalokohan ko, ikaw lang yung hindi ako ginawang lokohin. Kaya baliw na baliw ako sa'yo. Baliw ka talaga. Sagot ni Yana, pero may ngiti na sa mga labi. Kung kailangang araw-araw akong kausapin si ate para lang pagsilosin ka, gagawin ko. Ani Steve, tumayo at lumuhod sa harapan ni Yana. Kasi ang cute mo kapag nagsiselos ka. Ang sarap mo yakapin kapag umiiyak ka. At higit sa lahat, ang saya sa pakiramdam kapag ako nang dahilan ng ngiti mo. Ang corny mo na. Sabay ni Yana. Pinahid ang luha sa mga mata. Kahit maging corny pa ako araw-araw, basta ikaw ang kasama ko, okay lang. Promise ko Yana, hindi na kita paiiyakin ng dahil sa iba. Ako na lang, araw-araw, para may excuse ka rin na saktan ako. Grabe ka! Natatawang sagot ni Yana. Pero seryoso Yana. Ani Steve, sabay hawak sa kamay ni Yana. Paninindigan ko to. Ikaw, ako, tayo. At yung future natin na biglaan pero hindi ko pagsisisihan. Maganda ba akong buntis? Ngumiti si Steve at hinaplos ang pisngi ni Yana. Sobrang ganda mo Yana. Sagot ni Steve at ngumiti. Hindi lang kita girlfriend, magiging nanay ka pa ng anak ko. At ako magiging tatay na, sobrang pogi by the way. Napailing si Yana habang tumatawa. Steve, thank you. Thank me na, may halik? Hala ka. Hala ka rin, halika nga dito. At hinalikan ni Steve si Yana sa labi. Marahan lamang at punong-puno ng pagmamahal. I love you, Steve. Bulong ni Yana, ngumiti si Steve. Mahal na mahal din kita. Ilan linggo makalipas, mas lumalaki na ang tiyan ni Yana. Nakadaster lang siya habang kumakain ng manggat bagoong sa sala. Nakataas ang pasa sa sofa at panayang haplos sa tiyan. Anak, wag mo akong pahirapan ha. Dumating si Steve bitbit ang isang bouquet at isang paper bag. May ngiting parang may tinatago. Love, ready ka na ba? Tara na. Ha? Saan tayo pupunta? Di mo sinabi na may lakad pala tayo? Surprise to. Sure ka? Tara na, mamit mo na sa wakas ang pinaka-importanting mga babae sa buhay ko. Ready ka na bang kilitasin nila? Ay, wag mo akong tinatakot ha, buntis ako, baka ma-stress ako bigla. Kasi excited na sila makilala ka. Sa totoo lang, tagal ka na nilang gusto makita, lalo na nung sinabi kong buntis ka.
Yumuko si Yana para kunin ang tsinelas, pero hirap siyang abutin kaya tumayo sa Steve at tinulungan siya. Lumuhod si Steve at sinuotan si Yana ng tsinelas. Feeling Cinderella? Char! Pagak na natawa si Steve. Ikaw ang pinakamagandang Cinderella ko. Namula si Yana sa kilig. Pagdating nila sa bahay ng kapatid na Steve, may maliit na garden. Maayos at tahimik. May mga tanim na orchids at santan. Bukas ang pinto at naamoy ni Yana ang nilulutong tinola. Nasa may veranda ang isang babaeng nakasando at nakashorts, hawak ang tabo at nagdidilig ng halaman. Ate! Lumingon ang babae at agad lumapit. Maganda ito, makinis at may pagkakahawig kay Steve. Ayun na palang future asawa ko! Tumawa si Nina. Ay, este, ng kapatid ko pala. Siya na to Ate Nina. Si baby din, 6 months na. Napahawak si Ate Nina sa bibig sa tuwa tapos niyakap si Yana na mahigpit. Grabe, ang ganda mo kahit buntis ha. Welcome sa pamilya, Yana. Naku po, salamat po. Sorry po kung hindi ako nakapagayos ha. Hindi kasi nagsabi tong si Steve. Wala na akong hiningi sa langit kundi ang 3 bagay. Ikaw, si baby at si mama na mapagsasabihan na namin. Pumasok sila sa bahay. Sa may sala, may matandang babae na nakaupo sa rocking chair. Naka-braided na buhok, nanonood ng Itbulaga. Ma, siya na po. Siya po yung sinasabi kong buntis yung minsan nagnakaw ng credit card ko. Tumigil sa pagkakayot ng chicharon si Mama Cora. Anak, ikaw ba yon? Yung may lakas ng loob mag-shopping sa Shopee gamit ang card ng anak ko? Ay, naku po, sorry po talaga. Hindi ko naman po sinadyang... Actually, sinadya ko talaga pero pinagsisihan ko po yun mga 2 minuto lang po pagkatapos. Napahalakhak si Mama Cora maging si Nina. Aba, honest. Gusto ko yan. Ma, seryoso ko. Siya na po talaga. Gusto ko pong panindigan to. Hindi lang dahil sa baby, kundi dahil matagal ko na po siyang pantasya. Este, mahal. Anong pantasya? Napangiwi si Yana, binatukan si Steve. Anak, sa totoo lang, matagal ko nang gustong magkaroon ng apo, kaya okay lang ba na sa'yo manggaling ang apo na gusto ko? Aba po, oo naman, kahit 2 pang gusto nyo. Pwede bang i-video ko to? Rare moment to, si mama naging emosyonal. Ay wag, may muta pa ako. Nagtawanan silang lahat. Kumain sila ng tanghalian. Panay ang kurot ni Mama Cora sa pisnga ni Yana, habang sinusubuan ito ng tinolang may malunggay. Halos mabilaukan si Yana sa kakatawa dahil sa mga banat ni Ate Nina. Kinagabihan, habang nasa garden si Yana at Steve, nakaupo sa duyan. Nakaunan si Yana sa balikat na Steve. Hawak ang tiyan habang pinapanood ang fireflies. Love? Salamat. Para saan? Sa pagtanggap sa akin at sa pamilya ko. Hindi ko akalain yung pantasya ko nun, magiging asawa ko na susunod. Chill ka lang, hindi pa ako nagpapakasal sa'yo. Di bigyan mo ako ng deadline. Gusto mo ba ng proposal habang nanganganak ka? Hoy Steve! Di ba romantic? Habang sumisigaw ka ng aray. Sasabihin ko, will you marry me? Tapos yung obigay ni magkahawak ng singsing. Tawa ng tawa si Yana. Ikaw na talagang pinakabaliw na lalaking minahal ko. At ako rin ang huling lalaking mamahalin mo. Nanatili si Steve at Yana sa bahay ng ina ni Steve, kaya naman palaging magkasama si Yana at Mama Cora. Maraming natutuhan si Yana kay Mama Cora at tanggap siya ng mga ito. Nalaman din ni Yana na matagal nang pumanaw ang ama ni Steve at nalaman din ni Mama Cora na matagal nang ulila si Yana. Kaya naman todo alaga ang mga ito kay Yana. Ilan linggo na lang bago manganak si Yana at araw-araw mas lalo niyang nararamdaman kung gaano kaalaga si Steve. Kuya, seryoso ka na talaga? I mean, look at you. Naka-apron ka tapos yung buhok mo may clip. Who are you and what have you done to the real Steve? Natatawang tanong ni Nina habang umiinom ng juice sa sala. Hoy, para sa akin buntis to. Ganito raw ang nais niya. Sabay taas ni Steve ng kutsara. Mission failed ka na naman pag nasunog yung itlog. Hirit ni Yana mula sa sofa at hinimas-himas ng kanyang malaking tiyan. Steve, may sunog na naman! Love, hindi sunog yan. Golden and brown lang ito. Special para kay baby at kay mommy. Sabay lapit ni Steve na may hawak na tray. Nilingon ni Nina si Yana at nagwink.
Kaya pala lakas sa loob mo magpabuntis, no? May chef na alalay. Chef? Halos mapasigaw ko minsan sa luto niyan sunog. Natatawang sagot ni Yana. Naging masaya ang kanilang umagahan. Sa Steve, napapatitig na lamang kay Yana. Gandang-ganda sa babaeng mahal niya. At handa siyang matuto magluto para kay Yana. Kinagabihan, habang natutulog si Yana, tahimik lang si Steve sa tabi niya. Hindi siya sanay matulog nang hindi nakaakbay. Pero ngayon, maingat siyang hindi masagi ang tiyan ni Yana. Hinagod niya na marahan ang buhok ni Yana at bumulong. Kunti na lang, lalabas ang anak natin. Mahinang sabi ni Steve. Hindi ko man masabi palagi pero sobrang saya ko, Yana. Sobra. Napadilat si Yana. Anong sinasabi mo dyan? Nothing. Tulog ka pa. Nagkunwaring inosente si Steve. Huli ka, umaming ka na nga. Kinakausap mo ko habang tulog ako. Ayaw mo talaga akong bigyan ng pahinga, no? Tumawa si Steve. Oo na, sinusumpong lang ako ng pagiging clingy. Ang clingy mo, kahit hindi ako buntis, talandi ka rin sa akin noon. Gusto ko lang masigurado na okay ka. At saka gusto ko rin masanay si baby sa boses ko. Para paglabas niya, hindi siya matakot sa boses ko. Namungay ang mga mata ni Yana. Kiss mo nga ako. At hinalikan nga ni Steve si Yana sa labi. Marahan lamang tapos pareha silang natawa. Habang lumalalim ang gabi, niyakap lang ni Steve si Yana ng marahan. Hindi man ako perpekto, pero gagawin ko lahat para maging mabuting ama at partner. Promise. Hindi man sanay si Steve magdrama, pero sa gabing yun, pinatunayan niyang hindi lang siya lalaki para sa isang gabi. Isa siyang lalaking handang-handa na sa pagiging ama. Ilang araw makalipas, bumisita ulit si Nina. May dalang mga gamit pang bibi at sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din ang ina ni Steve. Ang ganda mo talaga, iha. Magandang lahi ang idadagdag mo sa pamilya namin. Grabe naman po kayo. Nahihiyang sagot ni Yana. Kayo po ang maganda. Tama na yung bulad, baka mga naka na sa kilig. Sabat ni Steve habang inaabot ang juice sa ina. Ano ba, ready ka na ba maging lola ulit? Abay, oo naman. Pero ikaw, ready ka na bang maging tatay? Kasi kung hindi, ako na lang ulit ang magpapalaki dyan. Biro ni Mama Cora. Ay, hindi na po. Akin to. Ako magpapalit ng diaper. Ako magpapatulog. Ako rin ang magpapaligo. Lahat. Grabe! Who are you na talaga? Sigaw ni Nina. Baka sa susunod, ikaw na rin ang magbuntis niyan. Kung pwede lang para hindi na mahirapan si Yana. Sabay yakap ni Steve kay Yana. Uy, huwag mo ko yakapin na mahigpit, baka lumabas bigla si baby. Reklamo ni Yana, nagtawanan silang lahat. At sa araw na yon, habang magkakbay sila, parehong pagod pero punong-puno ng saya. Narealize ni Yana na sa lahat ng hindi niya inaasahan, ang pagiging buntis niya kay Steve ang isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay niya. At si Steve, well, masaya siyang habang buhay na siyang alipin ng dalawang taong pinakamamahal niya, si Yana at ang batang paparating. Isang gabi, habang payapang nanonood ang K-drama si Yana sa sala, bigla siya napatayo. Ouch! Aray, Steve! Ouch! Napatalon sa sofa si Steve na halos malaglag ang hawak na burger. Bakit? What's wrong, love? Hindi sumagot si Yana. Sa halip ay tinapunan ni Yana sa Steve ng matalim na tingin habang hawak ang tiyan. Steve! Tubig! Sigaw ni Yana. Namilog ang mga mata ni Steve. Nauuhaw ka ba? May juice dyan. Nakakainis ka! Naglabasan ng mga tubig ko! As in tubig! Basang-basa na yung sofa! Parang binuhusan ng malamig na tubig si Steve. Tumayo siya bigla. Nagpaikot-ikot na parang nawawala sa sarili. Saka kinuha ang unan imbes na bag. Okay, hospital. Pupunta tayo ng hospital. Yan na, kayang-kaya mo to. Hinga lang, hinga. Ako bahala sa lahat. Kaya natin to, okay? Pero wait, nasan yung car key? Yung bag mo, di ba dapat may checklist tayo? Steve! Sigaw ni Yana. Sa tingin mo ba may panahon pa ako para sa checklist? Panganganak na ako! Taranta pa rin ni Steve hanggang sa batuhin siya ni Yana ng unan para bumalik si Steve sa realidad at doon na niya binuhat si Yana papunta sa kotse.
Pagdating nila sa ospital, mas tense pa si Steve kaysa kay Yana. Habang nakahiga na si Yana sa stretcher, kabadong-kabado naman si Steve. Doc, may emergency tayo. Magsisilang na siya. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng isang lalaking nurse habang sinisigurong maayos ang admission form. Hindi ko alam kung ako yung nanganganak ko siya. Habang dinadala si Yana sa labor room, sumisigaw na ito. Steve! Kapag hindi ka tumigil kakakuha ng larawan, ibibigti kita! Sigaw ni Yana. Di ba sabi mo, document every moment? Ayan habang sumisigaw ka, picturean kita. Very raw. Ibaba mo yan! Okay. Naiintindihan ko. Bawal ang cellphone kapag may ipinapanganak. Okay, noted. Dumating din si Nina, kasama si Mama Cora. Parehong-parehong excited at praning. Pagkapasok na Steve sa labor room, sinubukan niyang hawakan ng kamay ni Yana para damayan ito. Hinga lang, love. Kaya mo to. I believe in you. Hindi ka nag-iisa. Bigla siyang kinurot ni Yana. Walang hiya ka, Steve. Ikaw ang may gawa nito. Okay, noted. Kasalanan ko. I take full responsibility, okay? Tumango-tango si Steve habang pawis na pawis. Pero love, may magandang bunga naman to, di ba? Baby natin to, remember? Yung cute nating anak, nasana kamukha mo para hindi ka na ma-stress. Steve, tatahimik ka ba o hindi? Inis sabi ni Yana. Okay, copy. Muted ako for now. Maya-maya pa, napansin ni Yana na nanginginig si Steve habang hawak ang kamay niya. Bakit nanginginig ka? Wala, hindi ko kaya. Nakikita ko yung machine. May tumataas na linya. Akala ko vital signs ko na yun. Napupustrate ako. Huwag kang ang OA. Hindi ka yung mga anak, no? Habang lumalalim ang labor ni Yana, mas lalong nagiging OA si Steve. Umuungol din siya habang umiire si Yana. Ah! Sigaw ni Steve. Steve, ikaw bang manganganak o ako? Maya-maya, sinabihan na sila ng doktor. Malapit na po, konti na lang. Tumulo ang luha ni Steve, literal. Dok, kung pwede lang ako pumasok sa katawan niya, ginawa ko na. Umayos ka! Sigaw ni Yana. Pagkatapos ilang oras sa pag-ire, pagsigaw, narinig nila ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Isang malakas na iyak ng isang sanggol. Napaiyak si Yana. Napaiyak si Steve. Dok, hinang-hina si Yana. Nangingiting inabot ang kamay ni Steve. Kamukha niya ba ako? Mas kamukha po ng asawa niyo. Sagot ng doktor. Biglang pumalakpak sa Steve. Yes, talo ko! Binihisan at inayos ng baby at inilapit kina Yana at Steve. Si Steve ang una nagbuhat. Hello, little love. Ako nga pala yung tatay mong siraulo, pero mahal na mahal ka. Napangiti si Yana habang pinagmamasdan si Steve na yakap-yakap ang anak nila. Steve, salamat. Ngumiti si Steve habang lumuluha pa rin. Ako dapat ang magpasalamat kasi pinaniwala mo kung kaya kong magmahal ng totoo. Niyakap ni Yana si Steve kahit nanghihina. Sabay silang umiyak. Tapos bigla silang natawa. Bakit? Tanong ni Yana. Paano kung pag lumaki yan? Masabihan siya ng anak ka ng siraulo, tapos ako pala yun. Tanggap niya yun, basta wag lang mamana ang corny mong mga jokes. Uy, magaling kaya ako mag-joke. Tumigil sandali si Yana. Steve, next time, ikaw ng mga anak. Ha? Wala nang next time. Ako naiiyak sa'yo habang nanganganak ka. Baka may matay na ako sa susunod. Nagtawa na ng buong silid. Kinabukasan, tahimik ng kwarto ng ospital. Bukod sa mahinang paghilik ng bagong silang na baby na nakahimlay sa maliit na crib sa gilid ng kama. Si Steve, nakaupo sa gilid ng kama ni Yana, suot ang hospital gown niya. Si Yana, bagong gising, nakasandal sa mga unan. Paglingon ni Yana sa kanan, naroon si Steve. Hawak-hawak ang maliit na kamay ng baby nila. Dahan-dahang pinapaikot ang daliri sa palad nito. Good morning, nanay. Bulong ni Steve at ngumiti. Hindi man lang namalayang gising na pala si Yana. Umaga na ba? Tanong ni Yana habang nag-uunat. Tumango si Steve. Oo, pero gabi pa rin sa akin. Hindi ako natulog. Baka kasi biglang umiyak si baby eh. Tulog siya. Sabay nguso ni Yana sa baby.
Oo nga ang sarap niyang panoorin. Ewan ko ba, basta tingin lang ako ng tingin. Para akong tanga nakangiti buong gabi. Napangiti si Yana. Kaya mo pa ba? Baka mamaya ikaw pang mauna sa kanyang umiyak sa pagod. Ako? Hindi no, ginusto ko to, masaya ako. Tahimik, pareho silang napatingin sa baby. Steve, bulong ni Yana. Seryoso ka ba talaga sa lahat ng to? Napatingin si Steve kay Yana, hindi agad sumagot. Yung pagiging ama, ako, tayo. Baka kasi napilitan ka lang dahil nabuntis mo ko. Tumigil sa paggalaw si Steve. Inilapit ang upuan sa kama, saka hinawakan ng kamay ni Yana. Yana, pakinggan mo ko ha. Malumanay pero seryoso ang boses ni Steve. Sa totoo lang, nung una, hindi ako sigurado kung paano maging ama. Hindi ko rin alam kung tama ba yung mga ginagawa ko. Pero nung una kitang nakita na may bitbit kang piti, habang umiyak sa kaibigan mong bakla, doon ko na-realize, gusto kita. Hindi lang dahil nabuntis kita, pero dahil mahal kita. Steve, noon pa mang, agad na akong nabighani sa ganda mo. Simula na landiin mo ko ng paunti-unti. Ayun, gustong-gusto ko na rin. Ginusto ko to. Simula pa lang, alam kong gusto kong ikaw maging ina ng anak ko. Hindi nakapagsalita si Yana. Nakatitig lang siya kay Steve at unti-unting namuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Yana, sorry kung hindi ko agad pinakita yon. Akala ko kasi hindi mo ko seseryosohin. Pero nung sinabi mong buntis ka, hindi ako natakot. Natulala lang ako. Oo, pero ang unang pumasok sa isip ko, yes, may baby kami ni Yana. Natatawang humikbi si Yana. Ang corny mo. Oo, pero totoo. Alam mo ba simula pa nung pumasok ka bilang kasambahay, crush na kita. Ang ganda mo kaya, ang tapang mo pa. Tapos nahihiya ako kapag nahuhuli mo ako nakatitig sa'yo. Sabay tawa ni Steve. Masyado ka kasing halata. Biro ni Yana. Aminado naman ako pero seryoso Yana. Hindi lang boyfriend na nais ko. Gusto kong maging asawa mo rin. At ngayon nandito ka at may baby na tayo. Umiyak na si Yana pero masaya, emosyonal. Kasi alam niyang hindi siya iniwan at higit sa lahat, mahal siya ng taong hindi niya inakalang magmamahal sa kanya nang higit pa sa pagmamahal niya. Thank you, Steve. Bulong ni Yana. Thank you din, Yana, kasi binigyan mo ko ng chance. Alam ko marami pa rin akong pagkukulang, pero araw-araw gagawin ko yung best ko. Sana wag kang magbago. Promise, kahit magka-wrinkles ka pa, kahit magka-stretch marks ka, kahit sumigaw ka pa ng sumigaw kapag nagagalit ka, nandito lang ako. Baka naman kapag nanganak ako ng 5, tumakbo ka na. Tumakbo? Papunta sa grocery, bibili ng gatas, diapers, tsaka lumpia para sa'yo. Tumawa si Yana. Baliw, lumpia talaga? Paborito mo eh. Napailing na lang siya habang pinahid ang luha. Tumayo si Steve at lumapit sa crib, saka kinuha si baby. Ayan, gising na siya oh. Sabi ni Steve. Look, baby, si Mami oh, ang ganda pa rin kahit bagong gising. Baka umiyak yan bigla. Biro ni Yana. Ngumuso si Steve habang kinakalong ang anak. Hindi masasanay siya sa boses kung malaanghel. Anghel ba yan? Biro ni Yana. Oo na, ikaw nang panalo. Nagkatitigan silang dalawa. May katahimikan pero punong-puno ng pagmamahalan. Yung tipo ng tahimik na hindi nakakailang, kundi komportabling presensya ng taong alam mong pipiliin kang mahalin kahit gaano ka pa kagulo minsan. Yana, bulong na Steve habang nakatitig sa anak nila. Hindi man ako perpekto, pero araw-araw sisiguruhin kong ikaw at si baby ay magiging masaya. Hindi lang dahil ama ako, pero dahil mahal kita. At mahal mo rin si baby. Dagdag ni Yana. Siyempre, siya yung unang taon liter na galing sa akin. Sabay kindat na Steve. Yak, wag mo na nga ipalala. Tumawa ulit si Steve habang inaalog-alog si baby na muling nakatulog. Tumabi siya kay Yana sa kama, sabay yakap kay Yana habang nasa gitna nila ang kanilang anak. Alam mo, minsan naiisip ko, paano ko hindi kita nakilala? Baka tahimik ang buhay mo. Baka nga, pero hindi masaya. Hinaplas ni Yana ang buhok ni Steve. Sana wag ka talaga magbago. Kung magbabago man ako, para lang mas maging mabuting ama at asawa. Uy, asawa agad? Oo, may plano na ako. Kakausapin ko na si Mama.
Steve, Huwag ka munang umiyak, hindi ko pa sinasabi kung kailan, pero gusto kong ikaw ang forever ko. natahimik si Yana. Ngunit sang ngiti sa kanyang labi, halatang hindi na niya kailangan sagutin yon ng oo. Dahil kitang-kita na Steve ang kasagutan sa mga mata niya. 5 taong makalipas, naging masayang relasyon ni na Steve at Yana. Ikinasal na rin silang dalawa para mas tumibay bang kanilang pagmamahalan. Umagang-umaga, tahimik ang mansyon, tahimik sana. Kung hindi lang dahil sa isang batang tila sirena kumakasigaw. Ay mama! Si Papa pinapaliguan ako na malamig! Reklamo ng 4 na taong gulang na si Alon habang tumatakbo sa sala, hubot-hubad at basang-basa, sabay hila sa tuwalya. Hoy, bumalik ka rito, magkakasipong ka na naman! Sigaw naman ni Steve. May hawak pang tabo at shampoo sa kabilang kamay. Panglima mo na to ngayong linggo na ka. Steve! Tawag ni Yana mula sa kusina habang nagbabalat ng mangga. Gamitin mo naman yung mainit-init na tubig, hindi yung parang galing ref. Ayaw gumana ng heater. Akala ko lalakas yung resistensya niya kapag sanay sa malamig. Sagot ni Steve sabay kamot sa batok. Experimental lang, Han. Napailing si Yana pero hindi mapigilan ng tawa. Sa 5 taon nilang mag-asawa, mas lumawak ang pasyensya niya at mas lumala ang kawirduhan ni Steve. Si Alon, na sa wakas ay natuyuan na ng buhok at suot ng Spider-Man na pajamas niya, tumakbo agad sa lamesa. Ma, gutom na ako. Gusto ko ng chicken nuggets. Sigaw ni Alon. Anak, gulay muna tayo ngayon. Di ba sabi mo gusto mo lumakit maging malakas katulad ni Captain America? Paalala ni Yana habang sinusubo ang broccoli sa plato. Di siyak na lang ako. Siya hindi kumakain ng gulay. Pangangatwira ni Alon, sabay tapo ng broccoli sa pinggan ni Steve. Oh, aba, ako na naman. Kunwari nagtatampo si Steve pero kinain pa rin ang tinapon ng anak. Di ako na lang si Brockman. Walang ganyan superhero, Papa! Tawa ni Alon. Ngayon, meron na. Ako yun. Sabay flex ng braso ni Steve. Napahagalpak ng tawa si Yana. Hala, mag-viral ka na naman yan sa TikTok kapag in-upload ko. Nilingon siya ni Steve. Gusto mo? Oh, ito, sabayan mo ako, Han. Sabay sayaw ng TikTok moves habang may hawak pang kutsara. Napasigaw si Alon. Mama, may sayaw na naman si Papa. Tumigil ka na po dyan. Sa kabila ng kaguluhan na tawanan nila palagi, ito ang mga araw na pinapangarap lang dati ni Yana. Naging masayang kanilang breakfast at kagaya ng dati, napakakulit at ingay ng kanilang anak. Habang naguhugas ng plato si Yana, biglang yumakap mula sa likod si Steve. Pagod ka na? Bulong ni Steve. Hindi pa naman, pero mamaya pag natulog na si Alon, ikaw naman ang aasikasuhin, okay? Pili ang sagot ni Yana. Walang problema. Ready na ako ulit. Sabay halik na Steve sa pisngi ni Yana. Kadiri! Biglang sambit ni Alon na palihim palang nakikinig mula sa gilid. Mama, Papa, tikilan niyo na yung mga cheesy lines. Nagugutom na ako ulit. Sabay na natawa si Steve at Yana. Binuhat ni Steve ang anak at nilaro na naman. Napangiti si Yana ng malawak habang nakatingin sa kanya mag-ama. Later that night, habang tulog na si Alon at may hawak na laruan sa kama, magkatabi sina Yana at Steve sa veranda ng bahay. Tahimik at pinapanood ang mga bituin. 5 years. Bulong ni Steve. At ang dami pa rin nating kalukuhan. Hindi ko na nga alam kung normal ba to o ganito lang to. Biro ni Yana. Pero salamat. Dagdag ni Steve. Seryoso na ang tono. Kahit nung buntis ka pa lang, kahit galit ka sa akin, hindi mo ako tinaboy. Gusto ko sana. Sagot ni Yana. Pero sadyang malakas ang kapit mo. Parang ang linta. Hindi ko maiwanan kahit na-stress na ako. Ulang iya ka talaga. Natatawang sabi ni Steve. Pero seryoso, salamat kasi pinayagan mo ko mahalin ka. Araw-araw. Napangiti si Yana. Marahang pinisilang kamay ni Steve. Wala kang choice doon, di ba? Biro ni Yana. Nandun na yung baby. Tapos may utang ka pa sa akin. Oo nga pero kung uulitin ko to, gusto ko pa rin ikaw. Kahit 20 years later, kahit pa makulit pa rin si Alon. Kung magkabibi ulit tayo? Sigurado ka? Tanong ni Steve, nangingislap ang mata. Kasi kung oo, di tara na sa kwarto. Huy, joke lang yun, ang bilis mo naman. Sabay tawa ni Yana.
Hindi ako mabilis sa lahat ng bagay, no? Sagot ni Steve, kunwari nagtatampo. Sure ka? Kasi nung isang gabi, okay na, matutulog na tayo. Sabay tayo ni Steve at hinila si Yana pabalik sa loob ng bahay. Patuloy ang tawanan ni Steve at Yana habang nakatayo sa tapat ng pintuan. Bago pa man sila tuluyang pumasok sa loob, hinila ni Yana si Steve pabalik. Hawak pa rin ang kanyang kamay. Steve, seryosong wika ni Yana, sabay tingin sa mga mata ng asawa. Teka lang, gusto ko lang sabihin ulit. Salamat. Tumigil sa kakatawa si Steve. Kitang-kita sa mga mata ni Yana ang lambing. Bakit parang ang seryoso ng todo mo? May utang naman ba ako sa'yo? Napangiti si Yana at marahang umiling. Wala na. Kasi binayaran mo na lahat. Sa pagmamahal mo, sa pag-aalaga mo sa akin, sa pagiging mabuting tatay kay Alon. Hinaplos si Steve ang pisngi ng asawa. Yana, ikaw lang din ang gusto kong alagaan. Ikaw at ang mga batang dadating pa, kung meron man. So gusto mo talaga ng isa pa, no? Kunot noong tanong ni Yana, pero may ngiting hindi maitago. Nagkibit balikat sa Steve. Kung kamukha mo, oo. Kung ugali mo rin, pwede na rin. Pero sana wag naman kamukha mo kapag nag-iinarte ka. Napahalakhak si Yana. Tarantado ka talaga. Pangako. Bulong ni Steve habang hawak pa rin ang kamay ni Yana. Na kahit anong mangyari, kahit gaano pa kakulit si Alon, ikaw pa rin ang uuwian ko. Pangako. Sagot ni Yana. Bahagyang nanginginig ang tinig. Na kahit sumama ang loob ko minsan, kahit mapagod ako, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa loob ng bahay, marahang bumukas ang ilaw sa kwarto ng anak nila. Dumungaw si Alon, hawak ang kanyang stuffed dinosaur. Mommy, Daddy! Antok na wika ni Alon. Hug me! Napatingin sila pareho at agad na tumakbo si Yana papasok para buhatin ang anak. Sumunod si Steve at sabay silang umupo sa gilid ng kama. Bakit gising pa ang baby boy namin? Tanong ni Steve habang hinahaplos ang buhok ng anak. I had a nightmare. Bulong ni Alon. But I'm okay now kasi you're both here. Nagkatinginan sina Steve at Yana. Walang salitang kailangan sabihin pa. Dahil sa mga salitang binitawan ng anak nila, nandoon ang lahat ng sakripisyo nila, pagtitiis, pagmamahal at pag-asa. Niyakap nilang tatlo ang isa't isa. Ang simpleng yakap na yon ay tila ba nagselyo sa panibagong pangako na anuman ang dumaan, anuman ang harapin nila, basta't magkasama silang pamilya, sapat na. Marahang umilig si Yana sa balikat ni Steve. Steve, bulong ni Yana, mahina ngunit buo. Pangako, hindi lang kita mamahalin kapag masaya. Mamahalin pa rin kita kahit mahirap, kahit may tampuhan, kahit pagod na tayo. Hinaplos si Steve ang pisngi ni Yana. At ako, Yana, pangako. Hindi lang ako magiging asawa mo sa papel. Ako magiging kasama mo sa bawat laban, bawat tagumpay, at bawat madaling araw na may iyak ng bata o gutom na tiyana. Tumango si Yana at hinalikan ng noon ni Steve. Pangako, pipiliin pa rin kita, kahit pa may pagkakataong madali na lang sumuko. Pangako, hindi kita susukuan. Tumitig sila sa isa't isa. Hawak pa rin si Alon na ngayon ay muling nakatulog sa gitna ng init ng yakap nila. Wala nang kailangang pag-usapan pa. Wala nang kailangang patunayan. Sapagkat sa bawat pangakong yon, buo na silang dalawa. Lumipas pa ang mga panahon at sa biyaya ng tadhana, binigyan pa sila ng isa pang anak. Isang batang babae na pinangalanan nilang Isla. Kasing likot at kasing saya ni Alon. Patuloy silang nagmahalan, nagtawanan at nagtulungan. Hindi naging madali ang lahat, ngunit araw-araw nilang pinipili ang isa't isa. At sa bawat paglipas ng taon, sa bawat bagong yugto ng kanilang buhay, nananatili ang pangakong yon na sa lahat ng araw, sa lahat ng buhay na meron sila, pipiliin pa rin nila ang isa't isa. Palagi. Ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto o puno ng kilig. Minsan, ito'y nasa mga simpleng yakap, tawanan sa gabi at pagtanggap sa isa't isa sa kabila ng kahinaan. Kapag natutong ipaglaban ng isa't isa araw-araw, kahit sa gitna ng problema, doon nagiging matibay ang relasyon. Hindi sapat ang mahalang. Dapat pinaninindigan din. Dahil sa huli,
Ang tunay na pagmamahal ay pagpili, hindi lang minsan, kundi araw-araw. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Araw ng Linggo,